tayo po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Salamat. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na ang pagpapala na mabuti mula sa Kanya. Lahat ng kabutihan sa Kanya magmumula. Humingi sa Kanya, di magkakait sa madla. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang paanyaya sa tuwina ng Ama ay walang katapusan, paanyayang mainam sa mga salita niyang banal. Natuwirang nagbibigay buhay, nagpapasigla ng katauhan, nagbibigay unawa at mabuting kaisipan, nagdudulot ng kasiglahan ng buong katauhan, nagbibigay ng tunay na kagalakan. At yaon nga ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't kung babaybayin lamang ang buong sanlibutan ng mga tao, masusuri kung ano ang uri ng mga tao at kapwa-tao. Ngunit ang Ama nga'y nakapaglalakbay siya, nakasusuri siya ng di nakikita. Kaya naman abot tanaw niya lamang itong sandaigdigan. At kung saan ka man dako, kayang makikita at di malilihim kung ano man ang gawat salita ng kapwa at ng tao na kapwa-tao. Ano baga ang ibig kong ituran? Ang Ama ay kapwa buhay ng taong nabubuhay. Subalit ang Amang tunay na pinagmulan ng buhay. Ang kaibahan lamang ng Ama, siyang bumuhay at hindi siya mamamatay. Ngunit ang taong kapwa niya buhay at nabubuhay, may kamatayan. Sapagkat siya nga ang pinagmulan, siya ang may karapatan sa buhay ng sinuman. Nawa ang wika nga niya, ilagak nyo't iyalay sa akin ang karapatan kong binuhay ko kayo at bubuhayin pa. Kung magkagayon, iniaalay nyo't nilalagak sa akin, gawin nyo ng tapat ang paglagak nyong matatag. Maraming mga aral na mahahango mula sa kawikaan. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Ang masamang isipan ay hindi uunlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unti namamatay. Tumbok na tumbok po kung nais niyong mabuhay ng maluwat at may gala. Maging masaya kayo sa tuwina. At paano sasaya ang tao kung maraming nilalaman ang isip niya? Galit, hinanakit, pagdaramdam, poot, inggit, selos, na dito nagmumula sa puso. At ito ang tinuturuan, ang isip. Sapagkat kung ano nararamdaman ng isip ng puso mo, siyang dinidikta sa isip mo. At yaon ang pawang totoo pag nilhaya ninyo
Kung malinis ang puso mo at malinis ang nararamdaman mo, didikta ng isip mo'y mabuti. Kaya nga pinapatay ang pagkatao, kaya nga't inaalis ang bilang tao, ang damdaming pagkatao at ang panaigin ay ang kalooban ng Ama. Sapagkat madaling suriin yan. Ano ba ang damdaming pagkatao? Kapag nararamdaman mo na ang nais mong magdamdam, magtampo baga. Madali itong pihitin at mapapatawad ka ng Ama. Madali kanyang mapatawad kung bago pa lamang ay gagamutin na. Ngunit bakit lumalawak sa iba? Kung minsan kailangang magdamdam ka para makita mo kung pananaigin mo pa ang pagdaramdam mo, yamang nasa sa iyo ng Ama. Kung minsan niloloob ng Amang magbilang tao kang magtampo ka, upang kung tunay na siya'y kilala, masuri mo, hindi tama ang gawa mo, anak ko. Kung minsan pinahihintulutan ng Amang nais mong magalit, parang galit na galit ka na, upang makita ng Ama kung tunay ka nang matimpiin at makapagtitimpi ka. Kung minsan ninanais ng Amang masaktan ka, upang makita ng Ama sino baga ang iyong pag-asa. Lahat ay kapahintulutan ng Ama, ngunit huwag panaigin ang para sa sarili at huwag manaig ang kalaban niya para sa inyong lahat. Sapagkat hindi na nararapat at di na tama, sapagkat ikaw rin na tao ang siyang masasakitan, masasaktan at patuloy na mahihirapan. Buhay ba ang Ama? Ang kapasyahan ay mabuti sa katawan, at ang malungkuting ay unti-unting namamatay. Sapagkat ang taong tumatanggap ng suhol ay masama. Ang daan ng matuwid at karunungan ay hindi niya matutunton. Kailanman ang pangarap ng taong may unawa, ngunit kung wala siyang isip at siya'y mangmang, hindi niya maabot pawa. Kaya't ang nais ng Ama, humingi ng pangunawa sa Kanya. Ipagkaloob mo sa Kanya ang tamang pagdidesisyon at kailanman ay hindi ka magkakamali. Sapagkat maraming taong ura-urada pagdakay gusto'y kamtina, ngunit kung hindi pa nararapat at di pa takda, mahihirapan lamang siya. Tulad ng panganganak, kung nagmamadali kang manganak at hindi pa tama sa petsa, maaring may pinsala at makapinsala. Kaya naman tinatama ang petsa. At kung nanganak ka naman sa hindi pa tamang takda at hindi mo naman minadali, mayroon ding kapinsalaan kung minsan nagaganap. Subalit, niloloob naman ito ng Ama para may mapakita siyang hiwaga. Iba't iba nga ang pinatutupad at ginagawa niya sa lupa. Ngunit ang tunay na magandang kaganapan sa buhay ng tao, anuman ang pinagdaanan niya, napagtagumpayan niya ito. Dahil sa Ama, tinanggap siya, nakilala siya, at nagsumakit na siya pa rin. Tulad ng salita niyang, ako ay ako sa inyo dito sa lupa. Alpha at Omega, noon ngayon at kailanman. Habang nabubuhay, Ama pa rin at di mamamatay. Yan ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ang bibig ng masama ang maghahatid ng kapahamakan at ang labi niya ang maglalagay sa kanya ng kapanganiban. Ang pangalan ni Yahweh matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal, kung nanamnamin lamang at tunay na may sasabuhay, ano nga bang hindi matututunan? Kung ano ang dapat, kung ano ang marapat, kung ano ang karapat-dapat na tupdin at gawin sa bawat araw upang mapatag ang loob, mapanatag ang isip at mamuhay ng may galak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama?
Ang sumasabad sa usapan na hindi naunawaan ay taong walang isip, walang bait, mabuti, walang muwang, walang mabuti, walang muwang. Buhay ba nga, Ma? At hindi nagkakabula ang salitang ito. Kung ano ang binaybay at binasa, may ganung uri ng tao. May mga taong kapag nagkukwentuhan, nakikihalahala, sabad ng sabad, di naman niya naunawaan kung anong pinagkukwentuhan. Kaya't sa bandang huli, kundi niya nasimula ng kwento at nakihalahala at nakisama na, nang inabutan ay kalahatian na, di niya ganang naunawaan. Sumama ang isip niya, kala niya kung ano-ano ang napag-usapan ng iba. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit buhat kay Yahweh ang mabuting may bahay. Buhay bang Ama? Totoong totoo. Tumpak na tumpak. Kaya't lalaki, babae, kapag nagkatagpo at napanagpo ang mabuti na may bahay, may papangalandakan mo ang kadakilaan ng Ama sa mabuti mong naging kapalaran. Buhay bang Ama? Sapagkat gaano ka man kasalapi, gaanon ka man kayaman, gaano ka man, lahat ay nasayo. Kundi ka masaya sa asawa mo, baliwala ito. Kaya karangal-dangal at karangalan mo na may asawa kang mabuti at natagpuan mo'y mabuting tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mga minamahal, kung tatalakayin nyo lamang at babaybayin ito at isa sa buhay nyo, kayo mismo makikinabang. Ilan lamang sa mga katagaang binaybay na binasa sa inyo, nawa ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't mula kay Isaias, mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito, ginaganap niyang marapat gawin, sapagkat umiiwas at iniiwas ang sarili sa masama. Buhay ba nga, Ma? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat ang pagmamahal niya. Ang wika nga ng tao'y madaling sabihin, kay hirap gawin. Sadya nga, ngunit kung ang Espiritu ang sumasa katauhan ng tao, yaon ang tutupad at gaganap ang mahirap para sa tao. Kaya't mabapat at nararapat tanggapin ang di nakikita, Diyos, Espiritu, ililisya ka sa di tama at di marapat tao. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Ang taong matwid, mula muli kay Isaias, kahit na pumana walang nagdaramdam. Buhay ba nga, Ma? Sadya. Ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ako ang dakila at banal na Diyos, Diyos na walang hanggan. Buhay ba ang Ama? Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't may tanong ka ba? Huwag kang magpagulo sa isip mo, huwag kang magpalito. Magbukas ka ng Biblia. Hilingin mo sa Ama makaunawa ka. Bigyan kanyang espiritu ng pangunawa, espiritu ng katalinuhan na mula sa kanya, at ipababatid niya ang lahat ng tama para sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nagkarameneyahanam,
Nekaramanayahana, Nekaramanayahana. Mabubuti baga ang aral ng Ama? Sadyang kay buti. Puro paalala, panay paalala, lahat ay paalala para sa mga anak niyang minamahal sa tuwina. Tama po ba? Kaya halimbawa sinabi sa iyo, anak, magbago ka. Ang mga ginagawa mong kaaliwan na yan, mapipinsalang katawan mo. Katulad ng marami, nagpapagamot, inom ng gamot. Ngunit may diabetes, inom din ng alak. Kung paano inom ng gamot, inom din naman ng alak. Kain din naman ng kain ng di dapat. Tanggap ng hindi marapat. Sa isip, sa puso, nahihirapan, nagana. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya hirap na ang bulsa, hirap na ang isip, hirap pa ang katawan, hirap na ang kaluluwa. Pag namatay, hirap pa rin siya. Ano ang napala ng pasarap na panandalian sa lupa? Mayroon ba? Ngunit sino ang tatanggap nito? Sa paalalang mabutit kay buti. Magagalit lang ang taong ayaw magpakatotoo. Sasabihin pang sino kang magaling. Kaya naman maraming nagagalit sa mga mangangaral na totoo. At marami naman ding nakakatanggap at nakakaunawang nakikinabang sa mga nakikipagtutoring nakikinig. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang nagnanasa ng mabuting buhay, lumilihis sa hindi marapat sa sanlibutan. Tinutukoy ang mainam na daan, hinahanap ang mabuting katwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, maniaig sa inyong kabutihan, bawang aking tinuturan, tao'y inyong pahiram lamang, ang nakakamtan ninyong buhay, mula sa mang mapagmahal. Kaya't kung nasa nyong makinabang na totoo, gamitin sa mabuti, pagpapalay kakamti, nakalusugan, katatagan at pagtitibay, kapayapaan, tunay na kasiglahan ng lupang katawan, na iyo'y sa mula pat simula, ang nasa at layo ng Ama na makamtan, ng mga anak niyang minamahal dito sa lupa, upang pakinabangan yung mabuti niyang alay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Purihin, purihin, purihin siya. Masaya ba kayo? Buhay nga ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Napakabuti niya, napakadakila niya, walang kapantay noon, ngayon at kailanman. Kung minsan
Gustuhin mo mang basahin ang Bibliang ito kung wala ka sa damdamin na totoo. Para ka lang nagbabasa ng comics na walang naunawaan ka. Painumin mo siya. Tingnan ninyo ang buhay. Kaya nga, wala sa maliit ang katawan, sa payat at mataba, ang kasiglahan ng kalusugan, ano? Nakita niyo na po ba ang katotohanan? May pagkabula bang salita ng Ama? Si Cecilia, tingnan mo, patpatin. Ang nakakaya niya na hindi makakaya ng iba. Ngunit, kumuha ka ng matabarin na maliksit masigla ang katawan, hindi naman kaya ng mga patpatin din ang katawan. Alam niyo baga, ang kasiglahan ng kalakasan ng katawan ay sa Ama nagmumula. At yung mga may diabetes, kailangan nagpapawis yan. Gumagalaw. Hindi pwedeng tamad sa may diabetes. Kailangan gumagalaw, masipag. Nag-exercise. At hindi lang yung pagtakbo ang exercise. Kahit habang nagpupuri kayo, nananalangin kayo ng taimtim sa puso't isip nyo, ginagalaw nyo lahat ng katawan nyo, mararamdaman nyo parang sumisigla yung mga dugo nyo, yung mga ugat nyo nabubuhay. At pamyamya, papawisan ka na. Para mawala yung mga namamanhid nyong mga paa. Galaw-galaw, hindi tulog ng tulog. Isip ng isip, kain ng kain. Para ika lumakas. Hindi sa pagkain ng kalakasan. Hindi sa pagkain ng kalusugan. Lagi niyong tatandaan. Bakit? Sapagkat maraming mahirap na silang matitipuno ang katawan. Malalakas, di ba ga? Sulong magsuri kayo. Ang mga kargador ba ay mayayaman? Ano kinakain ng mga iyan? Bakit kayang magpasa ng 2 bultong bigas? May nakakakaya niyan. May nakapagpapasa ng 2 kaban na palay. At mayroong isa lang, may kalahati naman. Kanya-kanyang lakas, kanya-kanyang kakayahan. At yun ang pawang katotohanan, sa Ama lahat nagmumula iyan. Hindi kayang ibigay yan ng gamot. Hindi kayang ibigay yan ng vitamins. Hindi kayang ibigay yan ng pagkain. Ngunit kailangan mo iyan. Kailangan mo ang pagkain, kailangan mo ang uminom, kailangan mo, kung gusto mong uminom ng gamot, bahala ka. Ngunit masigit mong kailanganin, lagukin mo ang tamis ng pagmamahal ng Ama. Nang sa gayon, nare-relax ang isip mo, nawawala yung masamang pag-iisip mo, yung masamang damdamin mo, na dito nagmumula kung bakit pumapasok sa iyo ang pag-iisip na di marapat. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang bawat araw, kapakinabangan, paghahari ng Ama, ang siyang marapat na makamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi nyo pa ba nasuri kung papaano ang Diyos ay napakabuti? Bakit hindi kaya ekapin na? May nagtanong, bakit po ba ang Diyos ay hindi niya pinagpantay-pantay ang tao? Bakit may mahirap pa? Bakit may mayaman pa? Hindi mo kako alam? Hindi mo nasuri?
Kung lahat ay mayaman, pinayaman niya, sino pa kaya ang magbubukid? Meron ba? Sino pa ang papasok na katulong? O de wala rin masasabing mayaman dahil siya lahat. Nagbubukid siya. Anong silbi ng yaman niya? Nagbubukid siya. Walang pakinabang. Kaya lang lumalabas na mayaman ang tao at nakikita ang kayamanan niya dahil marami siyang alipin, di ba ka? At kayang-kaya niya na magbayad sa kapwa niya. Ano ka? Mayaman ka, utusan mo yung kapwa mo mayaman? May nangyari bang gayon? Ngunit, ito dapat ang pagnilayan. Mahirap ka man ngayon, maaring mabago takbo ng buhay mo kung kikilala kang lubos sa Ama na masaya at maligaya kang tumatanggap sa Kanya. Buhay ba ang Ama? At pinakikita niya ring maliwanag, mayroong mayaman na bumagsak ang kabuhayan, tinitingala sa unang buhay, bandang huli walang nakamtan, upang patutuhanan naman ng Ama yung salita niyang ang nagpapakataas ng lipad, pag bumagsak lumalagapak. Buhay ba ang Ama? Kaya lahat ng salita ay may kaakmang katotohanan, may kaakmang kaganapan, may kaakmang gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang pinakamahalaga, ano man ang buhay mo, nilalasap mong masarap ito. Hindi ka laging nanunumbat, sumusumbat, naninisi, kundi tanggapin mong may galak, tanggapin mong may kapanatagan ng isip mo at kalooban. Doon, hindi mo namamalayan, umuusad ang araw, panatag ang buhay mo. Sapagkat kaya mong tanggapin kung ano meron ka. Kaya mong pasalamatan kung ano dumarating sa'yo. At matitiis mo pa kung ano'y binibigay ng Ama sa'yo na hindi ka man humihingi, kaway pinagiginhawa. Bakit? Sapagkat nakita niya kung gaano kakatapat sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Nakaunawa baga kayo? Naunawaan niyo baga? Tunay na dapat unawain at marapat na makaunawa sapagkat itong pangunawang ito ang dapat na matanggap ng lahat. Itong daan kung paano ka mabubuksan para makilala mong lubos ang Diyos na di mo nakikita. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Walang katigangan, hindi matitigang ang salita ng Ama. Bumabalong yan. Araw-araw, sino man ang mangusap ng mga anak niyang ginagamit sa lupa, iba't ibang mga sinasabi nila, walang katapusan. Hindi ka na kailangang humingi ng humingi. Gamitin mo lamang sa mabuti ang iyong sarili na binigyan ng karapatang buhay ng Ama. Sa isip mo'y sisidlan ka, sa puso mo'y pupunan ka. Buhay ba ang Ama? Gayon ang Ama. Siya ay gayon, walang kulang at pagkukulang. Lahat kaya niyang paapawin sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya mula kay Juan, ngunit ngayoy paruro na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigip kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Buhay ba ang Ama? Ano ang tinutukoy na yaon? Ang patnubay ng Espiritu Santo, na kung hindi lilisan at mamamatay ang nagkatawang tao ay hindi
babalik ang Espiritu Santo. At ngayon naririto na, pangakong mainam na walang pagkabulat tinupad ng Amang Mahal. At ang Espiritu Santo ang nagtuturo ngayon ng pinakamabuti at mabuti sa lahat ng tao. Kaya, Espiritu Santo, tanggapin niyo tao, tuturuan kayo ng marapat sa buhay niyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Sino ang pinuno ng sanlibutan na hinatulan? Ang Kristo. Kaya at kailanman ay hindi na makikita na bababa pa at binababa ng Ama, kundi ang binaba ay ang Espiritu niya upang ang Espiritong ito ang magturo at humatol sa tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. O taong aking mga mahal, magbulay kayo at magnilay, magtanto kayo ng tuwiran sa aking mga iniluwan. Ganang kaisipan niyong katauhay, di niyo ito makakamtan, inyong kamting marapat, espirito'y tanggapin. Sa inyong buhay ay makapanahan, maging templong tahanan, yaong lupa niyong katawan na nagbibigay buhay, yaong Amang walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Pagkahaba-haba ba ng salita, kung walang titimo sa diwa, mainam pang maiksi na natimo lahat at nakamtan ang mabuti pawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Mapapalad ang nagnanasang kamtin ng katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naramdaman mo na ba sa puso mo kung paano ka nalungkot? Ano ba ang dahilan ng pagkalungkot mo? Alam mo yan, suriin mo. Naramdaman mo na ba na para kang gustong magtampo? Ano ba ang dahilan ng pagtatampo mo? Alam mo yan, suriin mo bilang tao. Naramdaman mo na ba ang nagseselos ka sa kapwa mo? At sino baga ang pinagseselosan mo? Alam mo yan bilang tao, suriin mo. Lahat na itong nararamdaman ng tao, pakakasuriin, baka hindi totoo, nagkakasala ka lamang bilang tao. At kapag nasuri mo at nakita mong mali ka, humingi ka ng tawad sa matwag balik-balikan na, sapagkat yaon na ang totoo para makilala mo siya at yaon ang paraan para madama mong lubos pa. Sa gayon, kung mananahan sa'yo, makikita mo pang lubos kung paano't sino siyang pumilo sa buhay mo at do'y mapapatotohanan niya, buhay nga siyang totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Sapagkat tanggapin at hindi tanggapin, aminin at hindi aminin, dumaratal sa bilang tao yaan. Sapagkat ito ngayon ang kalaban mo. Ito ang kalaban ng tao. Kung paano niya ito pakikibakahan ang hamon sa kanya bilang katawan niya ang nananaig. At kung paano niya ipananaig ang Ama sa kanyang sarili. At nang mapanaig niya'y Ama, hindi na naig
ang masama sa kanya. Kaya naman, sang iglap ay naparang, sang iglap ay nakalaya, hindi na nasakitan pat nasaktan, na kay luwat-luwat niyang pinaghihilom yaong sugat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mga mahal, yaon ang tupdin at gawin nyo, niloob ba ng amang magbilang tao ka? Pinadama ba sa iyo kung paano ka magdamdam? Pinadama ba sa iyo kung paano ka mahirapan? Pinadama ba sa iyo kung paano ka maging masama? Niloob mo bang tanggapin ito at pinanaig mo ang sarili mo? Nagkakamali ka. Paano mo siya lubos makikilala at matatanggap? Isipin mo siya, kalimutan mong tao ka, hanapin mo'y katwiran niya, pakikita niya sa iyo, may magagawang palayain ka. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya naman, ang wika niya, ang nais ko'y pagbabalik loob na totoo at tapat, upang tuwiran niyong ako ay lubos na matanggap. Doon ko naman mapapakita at mapapahayag ang sa inyo ay marapat at dapat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Diyos nga ba siya? Walang walang likat, walang pagkabulas, siyang totoo, siyang Diyos. Oh, kaya ngayon, kahit isang pirasong candy, wala. Dahil di niya niloob na magkaroon ng alay. Ngunit inalay naman niya'y banal na salita. Kaya't kung tumanggap kayo sa inyong diwa, may kinamtan pa rin kayong mas mabuti pawa. Buhay ba ang Diyos? Kapagkat ang banal na salita'y may kasamang tamis, sarap, linamnam, liwanag, at buhay. Kung tinanggap mo yan, kahit walang kende, mas mainam ang tinanggap mo. Kaysa kending pag nakain mo, wala ka ng panlasa sa bibig mo, at nang mailulun mo, wala na rin inangata ka, wala na rin, tapos na rin kung anong lasa ng kende, wala kang nabago at di ka nagbago. Ngunit, kung ninamnam mo naman at naging gamot sa'yo, nakinabang ka pa rin, pagkatapos naman nun, at di mo naalala ang Ama, at di mo kinilala, at di mo tinanggap, tapos na rin. Nang magkasakit ka uli, lalapit ka na naman. Ganun lang ang buhay, di ba ga? Kaya, sabi nga ng Ama, mga anak, ginagawa niyo akong parang bagay. Kapag gusto niyong gamitin, naaalala niyo. Ginagawa niyo akong parang laruan, nakikipagtakip silim sa akin. Ginagawa niyo akong parang turumpo, pinipihit niyo kung ano gusto niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Marapat mga anak na sa akin muna kayo sumunod. At nang makita niyo kung paano gagawin ko sa inyong mga tagasunod, marapat anak na ako'y kilalanin niyo muna at makikita naman ninyo kung sino akong kinilala niyo. Kung di niyo batid itong lahat, paano niyo masasabing ako'y buhay sa inyong lahat? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi, oy. Kalamansi. Yung balat ng kalamansi. Oh, bakit? Tanataan din. Lika. Sasama ka. Sige. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo, tapat ang Diyos. Dahil totoo, tapat ang Diyos. Mapagmahal, mapagkalinga, mapagpatugol ng luha. Napapatugot niyang luha sa mata, aampatin niyang lahat yan para ikaw ay maging masaya at maligaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay
Tapat ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Tunay na mapagmahal siya. Lumuluha ba ang iyong mga mata sa pighati ng buhay mo? Hanapin mo siya at sumandig ka sa Kanya, kakalingain kang walang humpay, ikaw ay sasaya at sisigla pa. Buhay ba ang Diyos? Maging tagapakinig ka niya, huwag maging tangapakinig. Tagapakinig, huwag maging tangapakinig. Kundi maging tagapakinig at sumunod ka sa Kanya, tuturo niyang lahat ang mabuti sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Mamasid-masid ka, wala kang makikita, para kang walang muwang na bata kapag di mo siya kilala. Ngunit kapag nakilala mo na lahat ng nakikita mo, ibibigyan niya ng kahulugan sa iyo upang ang lahat ay maituro niya, anak, ako ito, buhay ako, bakit ka maninimdim? Bakit ka malulumbay? Bakit ka matatakot? May magagawa ako sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, tapat, totoo ang Diyos. Sumainyo ang kapayapaan. Baka mabalis niyo siya. Lumipad. Mga mababalis, mangusog, mangkukulang. Buhay ba ang Diyos? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, manalig kayo ng may katapatan. Ama ang sa inyo'y kaligtasan, sa kagipitan siyang katugunan, at lahat ng sa Kanya ay pawang kabutihan. Kayo ay tuwirang minamahal, kaya't kayong lahat sa Kanya ay manahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nakikinig siya. Ganyan, kapag kapiling mo ang Ama, patag ka. Sapagkat walang alingas-ngas ang isip mo. Walang alingas-ngas. O, ibigay natin. Tingnan ko kung di siya iyak. Ano? O, sino? Ha? Bye-bye. Gusto mo sumama? Ika. Kapag tinatawagan ka ba ng Ama, patumpik-tumpik ka pa. Para bagang iniisip mo pa kung susunod ka sa Kanya. Huwag na anak na mahal niya. Pag-alinlangay ilisya mo na. Tanggapin mo katapatan ng Ama mong mapagmahal. At sa bisig niya, hindi Kanya kailanman pababayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Hambing sa batang naghahanap ng kalinga ng kanyang ina, sa tuwin ay hinaapuhap niya kapag gutom na gutom na. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagugutom ba kayo sa banal na salita ng Ama? Yaon ang nais niya sa tuwin ay magpakagutom kayo sa aral niya, at nang mabusog niya kayo sa tuwina, at maging maliwalas ang isip at kalooban niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
tapat ba ang Ama? Ipagheheli ka niya, patag na titindig ka, sapagkat siya ang may lakas sa tuwina. Kaya, ang wika nga niya, anak, kinahapkan kita, di mo man nakikita, kaya pakiramdam mo kapag ako'y sumasayo na, maaliwalas na totoo, sa puso mo'y ako'y ako. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ganyan ang Espiritu ng Ama. Lahat may ibiwika siya. Lahat ng gagawin niya'y may kaukulan. Lahat ng pinatupad ay tama tumpak labak. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Ay, salamat. Walang alay. May tatanong ka, kumakaway ka. Hawakan mo nga ito. Di mo man nakikita sa larangan ng iyong mga mata, ngunit diwa mo'y nakarinig at ito ay nakadama. Yan ang tao. Kung gustong masamid ka, sang iglap mangangati ang lalamunan mo. Sang iglap may maglalagkit na laway ka. Ngunit ang Ama pa rin ang asahan mo. Ang salita'y daratal pa rin niya at di pababayaan ka. Lalo na tigit kung mabuti ang ginagawa mo at ginagampanan para sa Kanya. Ano ba ang ibig kong ituran? Ang lahat ng nagaganap sa ibabaw ng lupa, hindi lahat ay sinadya. Ngunit kapag ginusto ng Ama, magagawa niya. Hindi lahat ay ginusto. Ngunit ang tao ang may gusto kung minsan sa gawang nagaganap na di maganda at mabuti sa buhay niya. Lahat ng mabuti gustuhin niyo at loobin niyo. Lahat ng mabuti ang patutupad ng Ama sa buhay niyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ay, kay buti ng Ama. Kumusta ka na? Kumusta na? Naibig ka ba? Anak, inumin mo yung ano ha? Kaya mo bang inumin yun? Iinumin mo. Kumusta yung ihi niya? Nakaibig siya.
Hakbang Diyos. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng pangunawang totoo, humingi kayo ng habag at awa, na kung papaano kayo magiging matapang, malakas at masigla sa pananampalataya, upang lahat ng dapat at marapat sa inyong buhay ang siyang inyong makamtan. Pagpalain kayo. Tayo na po at wala ng bendisyon. May bukas pa, may misyon po kami malayo sa Maynila.